Sa batala nagsanib puwersa ang United Nations, Department of Justice at ang University of the Philippines para alamin ang dahilan ng pagkamatay ng ilang persons deprived of liberty o PDL sa New Bilibid Prison. Yan ang ulat ni Luisa Erispe. Bukod sa pagsisiksikan sa loob ng kulungan, isa sa problema sa Bilibid ay ang sunod-sunod na pagkamatay ng mga persons deprived of liberty. Sa datos nga ng Bureau of Corrections, nasa 1,000 PDL ang namamatay kada taon. Katunayan, mula buwan ng Enero nitong 2024, halos 500 PDL na agad ang nasawi. More or less per year we have 1,000. We have 1,000 because ngayon on the average, because now from January to June, which is almost half of the year, we already have 487. So more or less 1,000 per year ang namamatay sa Bucor due to natural causes. Pero may solusyon na ang gobyerno dito. Tutuntunin ang punot dulo ng problema at aalamin ano ba talaga ang sanhi ng pagkamatay ng mga PDL. Kaya nagtulong-tulong na ang Department of Justice, University of the Philippines at United Nations Office on Drugs and Crime para baguhin ang sistema sa pag-iimbestiga ng mga pagkamatay ng mga PDL. It's more to determine by science, forensic science, the true causes of the deaths. Because that way, in a general context, it's also a goodwill measure in respect to all kinds of deaths. You have to determine what happened. What's the cause of death? What's the manner of death? Kasama yan, and that is something we don't have. And the bigger picture is we should have a death investigation system. And included in that system would be the automatic investigation of deaths. Kung dati, diretso iniimbalsa mo ang mga katawan ng mga namamatay na PDL, ngayon, dediretso na ito sa forensic pathology. Ang United Nations naman, maaaring magpadala ng mga karagdagang forensic experts na tutulong sa bansa. There will be a change in the protocols that instead of bringing them straight to the funeral parlor for embalming, they would have to be brought first to UP College, Manila for forensic examination and autopsy before they would eventually be transferred to the funeral home for embalming. Certainly can bring additional forensic scientists so that more cases can be solved in an expeditious manner. Inaasahan na sa susunod na linggo, magsisimula na anya ang pag-eeksamina sa mga katawan ng mga masasawing PDL bago sila embalsamuhin. Bukod naman sa UP Manila at UNODC, makikipagtulungan din ang DOJ sa Department of Health para dito. Luisa Erispe para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.